Hello everyone! Welcome back sa Graphic Design Daily. Ayan, sa Lesson 1, nakilala natin ang Canva at ChatGPT. Sa Lesson 2 naman, natutunan natin kung paano gumawa ng effective prompts. Ngayon, gagamitin naman natin yung natutunan natin kasi gagawa na tayo ng ating pinakaunang Facebook advertisement. At ang maganda rito, hindi tayo gagamit ng existing design. Gagawa tayo mula simula hanggang matapos. Bago tayo magsimula, ayan, kilalanin muna natin yung ating client. Ang pangalan ng business niya ay Green Sprout Plant Shop. Nagbebenta sila ng indoor plants. At gusto nila na gumawa tayo ng Facebook advertisement. Ang promotion nila ay 20% off sa lahat ng indoor plants. At ang target audience naman ay plant lovers at homeowners. At gusto nila maging fresh, clean, natural ang dating ng kanilang advertisement. Ito yung magiging guide natin sa buong project. Yan. Dahil nalala nyo po yung ginawa natin last time na design brief. Ayan. Kinapapaste ka lang po siya sa notes ko. Yan. Papalitan po natin yan ng info ni client. Katulad ng business, papalitan natin ito ng Green Sprout. Ayan. Copy and paste. Yan. Si Green Sprout Plant Shop. At ang goal, palitan po natin yan. Lagay po natin sa taas siya. Create a Facebook advertisement. Tapos baba. Ayan. Papalitan po natin ito ng promotion. Yan. Ang promotion po ay 20% off sa lahat ng interplants. At ang audience ay plant lovers and homeowners. Ayan, ang tone ay friendly pa rin and at natin fresh. Yan. At ang need or yung type ay headline, description, and CTA ay yung kailangan natin. Papalitan lang po natin. Ayan. Kaya maganda din na ilagay niyo din po sa notes to para mas madaling i-edit po yung mga kailangan natin. Pwede niyo pong i-post para makita, masulat niyo po sa notes niyo. Yan. I-copy po natin to. And then, paste natin kay ChatGPT. Mag-create tayo ng new chat. Yan. Copy and paste here. Click send. Yan. Tignan po natin yung magiging result ni ChatGPT. Yan. Makikita niyo po no, na kompleto na agad yung headline, description, tsaka yung call to action ni ChatGPT. Ngayon naman, lumipat po tayo sa Canva. Ayan, buksan po din ninyo inyong Canva. Sa search bar, i-type po natin yung Facebook post. Yan. Maraming templates po yung lalabas pag nag-scroll down tayo. Ayan, scroll down. Huwag po kayong mag-alala kung Canva free lang yung gamit nyo na account. Pero marami pa rin pong free templates na pwede nating magamit. Ayan. Pindutin po natin itong show more. Ayan. Para makita pa natin yung iba pang Facebook post template ni Canva. Ayan. Para sa project po natin, pipili tayo ng clean at minimalist na layout para mas bumagay sa branding ng Green Sprout Plant Shop. Hanap po tayo ng minimalist. Hanap tayo. Ito ang napili ko. I-edit po natin yan. Ito, i-customize natin. Pindutin po natin itong customize this template. Ngayon, unahin natin yung image. Dahil plant shop ang business natin, maghahanap po tayo ng magandang larawan ng indoor plants. Expo natin yan. Ay,
delete po natin or pindutin natin yung blank backspace, ayan, para ma-delete si image. I-type po natin indoor plants. And click search. Pwede po, ayan, may graphics, may photos, may videos, may 3D. Yan po yung available kay Canva. Ang pipiliin ko po ay itong graphics. Yan, pwede po natin scroll down para makita yung mga available. Yan, ito po yung napili ko. Yan. Tapos, ayan. Ayan, pwede pa tayong humanap pa ng iba. May iba pa ba? Try po natin ito. Pwede natin siya sa layer. Pindutin natin layer. And gusto natin siya ilagay sa likod. Ayan, sa and backward. Ayan. Or kaya ng isa. Try po muna natin itong isa lang. Sunod po, ilalagay natin yung headline na ginawa ni ChatGPT. Balik tayo kay ChatGPT po. Ang headline niya ay Bring Nature Home. Enjoy 20%. Yan. Gamitin po natin itong post. Ay, sorry. Okay po. Babaan po natin yung font size niya. Yan, para magkasya siya. Pinalitan ko din po. Inedit ko po ito. Itong alignment para mas maging maganda. Natin. Ayan. Para mas maganda. Ayan. Ayan. Bring nature home. Enjoy. Ayan. Tapos, lalakihan po natin yung font para ito agad yung unang mapansin. Kasi, tandaan po natin yung headline, yung unang binabasa ng customer. Ayan. I-align lang din po natin yan. Ngayon naman po, ilagay naman po natin yung maikling description. Copy and paste po natin siya. Tapos, pwede po natin itong pindutin. Pwede po natin ito i-delete. Yan, i-delete. Taas natin. Kasi yan po yung unang makikita ng mga tao. Or, ito natin siya dito. Send po natin yung fonts. Yan, ganyan. Tapos, click natin. Ilagay naman po natin yung sa description. Pindutin po natin itong add sa heading. Ganyan lang po kalaki. Dahil dyan, liitan pa po natin.
Pwede po natin palitan yung font niya po. At panghuli po, ilagay po natin itong call to action. Ito po. Yan. Tap na. Kasi ito po yung magtutulak sa customer para gumawa ng action pagkatapos makita yung advertisement. Kapalitan lang po natin ito. Shop na. Yan. Dahil dito naman po tayo sa brand colors. Dahil natural ang branding ng Green Sprout brand shop, gagamit po tayo ng green, white, at light brown. Dahil mas magiging consistent po yung design kapag pare-pareho yung color. Ito po natin siya. Ito natin ng brown. Ayan, bago tayo matapos, check naman natin yung spacing. Ayan, siguraduhin po natin hindi dikit-dikit ng mga text at mas madaling basahin ang malinis na layout. Ito po yung, ito yung spacing, letter spacing. Ayan, taas lang natin. Ibaba po natin. Pwede nating palitan yung color niya ng brown. Ayan, para ma-highlight siya. Palitan ng brown. Ayan. Tignan po natin yung difference. I-split natin. Dito po sa kanan, ginawa po natin yung ChatGPT marketing copy. Dito sa kanan, ayan. Ayan. Ginawa naman po natin itong sa kaliwa, yung ginawa natin sa Canva, yung professional design. Yan, dito natin makikita kung paano nagtutulungan yung AI, which is si ChatGPT, at ang graphic designer. Si ChatGPT yung tumulong gumawa ng content at tayo naman yung gumawa ng visual design. Ayan, ngayon, pwede po natin, kapag satisfied na tayo sa nagawa nating design, i-click po natin yung share, piliin yung download, ayan, at i-save natin ito bilang PNG para mataas po yung quality ng image. Dahil dyan, ready na po itong i-post sa Facebook o ipadala kay client po. Yay! Congrats on your first download. Yan, dito na po nagtatapos yung lesson 3 natin. Pwede ko po kayong bigyan ng homework. Yan, nilagay ko po siya sa notes ko. Baba natin ng konti. Ayan. May mini client challenge tayo. Ang homework po natin ay
gumawa kayo ng own Facebook ad. Pwede pong pumili kayo dito ng mga businesses. Tapos, gumamit po kayo ng formula na ginamit natin sa lesson 2. Naalala niyo po ito? Ayan. Pwede niyo po ulit i-pause para makita at makopy niyo po. Tapos, i-design po natin ito sa Canva. Ayan. Kapag natapos niyo po yung design niyo, pwede niyo pong i-comment or i-tag yung Graphic Design Daily. Yan, salamat po sa panonood. Sana may natutunan po kayo.